Ang unang paglalakbay ni Rizal sa Espanya. Ang lihim na pag-alis. Jose Mercado ang ginamit na pangalan ni Rizal sa kanyang lihim na pag-alis patungo sa Espanya. Mga tumulong sa pag-alis ni Rizal. Si Pasiano ang nagbalak ng pag-alis ni Rizal patungo ng Europa. Si Antonio Rivera ang kumuha ng pasaporte ni Rizal patungo sa Espanya. Ikatlo ng Mayo taong 1882 ang araw ng pag-alis ni Rizal sa Pilipinas. Salvadora ang pangalan ng barkong kanyang sinakyan. Si Donato Lecha ang kapitan ng barkong Salvadora. Sa kalungkutan ni Rizal, iginuhit niya sa papel ang tanawin ng Maynila habang naglalayag ang barko. Siya lamang ang nag-iisang Pilipino sa barko. Ang iba sa mga pasahero ay Espanyol na magbabalik sa Espanya. Ikawalo ng Mayo taong 1882, sa unang pagkakataon nakita ni Rizal ang Singapore at namangha sa maunlad at magandang tanawin sa lugar. Hotel de la Paz. Dito nanuluyan si Rizal sa kanyang pananatili sa Singapore. Ang mga sumusunod ay ang mga pinasyalan ni Rizal: Harding Botaniko, Distritong Pamilihan, Templong Budista at estatwa ni Thomas Stanford Raffles. Nilisan ni Rizal ang Singapore noong ika-11 ng Mayo taong 1882 sakay ng barkong Gemna. Ang Gemna ay isang barkong Pranses na patungong Europa. Makalipas ang isang linggong paglalayag ni Rizal sakay ng Gemna, narating niya ang katimugang bahagi ng Ceylon, ang Port Galay. Ceylon ang dating pangalan ng bansang Sri Lanka. Ika-18 ng Mayo taong 1882, narating ni Rizal ang Colombo, ang kabisera ng Ceylon. Ayon kay Rizal ay mas maganda raw ang Colombo kaysa sa Singapore, Port Galay at Maynila. Ikalawa ng Hunyo, nakarating si Rizal sa lungsod ng Suez. 5 araw na dinaanan ng Gemna ang Suez Canal. Ang Suez Canal ay inimpisahang gawin noong ika-17 ng Nobyembre taong 1869. Isang Pranses na nagplano ng pagpapatayo nito, si Ferdinand de Lesseps. Narating ni Rizal ang Port Said, hantungan ng Mediterranean sa dulong bahagi ng Ehipto. Bumaba si Rizal dito upang bisitahin ang magagandang tanawin. Nakita ni Rizal ang mga cafe, simbahan, moske, at mga templo at ang makukulay na adwana ng silangan at kanluran. Ika-11 ng Hunyo, narating ni Rizal ang Naples. Natuwa si Rizal sa Italianong lungsod na ito dahil sa mga aktibidad ng pagninegosyo, buhay na mga tao, at kagandahan ng mga malalawak na tanawin. Noong ika-12 ng Hunyo, dumaong ang barkong sinasakyan ni Rizal sa Marseilles. Binisita niya ang Chateau d'If kung saan nakulong si Dantes na bayani ng nobelang Count of Monte Cristo na sinulat ni Alexander Dumas. Ang Count of Monte Cristo ay isa sa paboritong nobela ni Dr. Jose Rizal. Nilisan ni Rizal ang Marseilles noong ika-15 ng Hunyo upang pumunta ng Barcelona sakay ng train galing Pransya. Ika-16 ng Hunyo nang marating ni Rizal ang Barcelona. Hindi maganda ang unang pananaw ni Rizal sa lugar na ito dahil siya ay nanuluyan sa hindi magandang bahagi ng lungsod. Naging maganda naman ang kanyang pananaw sa lugar na ito dahil sa ang paligid ng lugar ay damang-dama ang kalayaan at liberalismo at ang mga tao ay palakaibigan at magagalang. Las Ramblas, isang tanyag na kalye sa Barcelona kung saan pumasyal si Rizal. Plaza de Catalunya, paboritong kainan ng mga mag-aaral na Pilipino sa Barcelona, at dito binigyan si Rizal ng isang piging bilang pagbati sa kanyang pagdating. Mahalagang pag-aralan ito upang malaman natin ang pinagdaanan ng ating pambansang bayani noong siya'y nabubuhay pa. Para sa akin, ang pangyayaring ito sa buhay ni Dr. Jose Rizal ay mabuti, sapagkat sa paglisan niya sa ating bansa ay para sa ikagaganda ng kanyang buhay, at dahil sa pag-alis niya na iyon ay mas marami pa siyang natutunan sa buhay. Ang aral na mapupulot natin dito ay maging mabait at matutong makisama sa mga tao kahit hindi mo kilala, nang sa gayon ay pakitaan ka rin nila ng kabutihan. Sa panahon ngayon, maraming tao ang takot na harapin ang mga hamon sa buhay. Dapat matutunan natin itong harapin nang sa gayon ay ating malampasan.